sa life ni Jephthah, mga kapatid. So ito po ang nais ko pong ibahagi sa inyo ngayon, the man of the foolish vow. Ilan na po sa atin dito na dahil po sa padalos-dalos po nating pagsasalita, nakakadisgrasya tayo. Nakakasakit po tayo. Nangyari na po ba yun sa inyo, mga kapatid? Ngayong gabing ito ang ating pag-uusapan. Isang lalaki, man of God, leader, pero dahil po sa kanyang hindi pag-iisip ng kanyang sinasabi, hindi niya parang yung discernment ba, parang ganun, wala ho sa kanya, tuloy, napahamak itong tao pong ito. But before that, itong sinasabing rash vow po, no? If a person swears thoughtlessly, hindi niya iniisip, ang isang rash vow is promise made without taking adequate time to think about the consequences of the vow. Yan. May example po tayo din sa Bible, no po? Sa time po ni Herod, di ba? May birthday po 'yon. Then sabi niya, sumayaw yung asawa, yung anak po ni Herodias. Then sabi niya, okay. Dahil natuwa siguro po si Herod, no? Sabi niya, okay. So, hilingin mo kung anong gusto mong hilingin at ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kingdom. Imagine that. Ito po ay exaggeration po yun. Exaggeration po yun actually. Pero yung babae po niya, yung anak po niya, tapos sabi niya, lumapit siya sa mother. Anong gusto, anong hihingin natin? Then sabi niya, yung ulo ni John the Baptist. Imagine that. Dahil na-disgrasya po ang isang lingkod ng Diyos dahil po sa mga rash vow po na ito. Anyway, sa topic natin ngayon is about dito rin po naman sa Old Testament times. Okay? So, sinabi po nating rash vow, hindi iniisip kung anong magiging kahantungan po na ito, mga kapatid. No? Judges. Sa time po na ito, mga kapatid, no? Kasi book of Deuteronomy, patay na po si Moses. Then book of Joshua, si Joshua na po ang in charge. And then last chapter of book of Joshua, Joshua chapter 24:15, sabi niya, choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Matanda na si Joshua, patay na si Joshua. So, ang sumunod po, mga judges, no? Ang mga judges po, hindi po sila mga kings, no? Hindi po sila mga kings. Wala pa pong mga kings that time. Remember yung first king po ng Israel, ito po ay si Saul, si David, yan. Si Solomon, ganyan po. Ang mga mga kings po noon. Pero ito po, wala pong mga kings pa. So may mga judges po dito. Ano po itong function ng mga judges? Sila po yung mga national leader. Sila po ay parang mga tribe leader po sila. Ano po, na kung sila po ay namatay na, ganon, so mag-i-elect na naman po sila or pipili po sila ng ibang mga judges. So, isa po si Jephthah dito ng mga napili. No? Sila Samuel, sila Samson, ayan po sila Othniel, yan. So kung i-research niyo po sa Bible, meron pong mga 12 na mga judges, mga kapatid, no. So 6 major judges and 6 minor judges kasi may mga nagse-serve po dito about kung di ako nagkakamali about 70 years sila na nag-serve. Meron ding mga short like 7 years, 40 years. Pag namatay sila, si Samson po, isa din po sa mga judges. Pag namatay na si Samson, then ang mga tao ng Diyos, babalik na naman po sila sa sin, di ba? Sa pagkakasala, no? So ganun kahalaga din yung leaders, no? Kung walang nagli-lead, then nadadala po sila doon sa doon sa kasalanan o sa pagkakabihag, mga kapatid, po. So ngayon, tignan po natin yung buhay ni Jephthah. Okay, tignan po natin sa ating next na slide, po. Okay. Dito sa ating next na slide. Yan. Nais ko pong i-quote itong sabi po ni Trapp, isang Bible commentary. Sabi niya, for idle word, men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Itong judgment is judgment day. Final judgment. Idle and wasted words are to be accounted for. What then of evil and wicked? Ibig sabihin, we are all accountable in every words that proceedeth in our lips or mouth. Ang
ating mga bibig daw po, ay merong dalawang bagay lang. To build or destroy. Dalawang bagay lang yun. To build or to encourage, and destroy, ano po, to discourage people. Diba? So yun lang po mga kapatid. Kaya sinasabi ng Bible, be careful. Sabi na dun sa James chapter 3, the whole chapter, mag-ingat tayo sa mga pagsasalita natin kasi para siyang apoy. Sabi niya na maliit lang ito na bahagi pero nakakasunog siya ng buong kagubatan. Yan. So imagine sa komento na hindi maganda sa isang tao, natanggal siya sa trabaho, nawalan siya ng trabaho, may pamilya yon, may anak yon, may asawa yon na binubuhay, nagbabayad yun ng kuryente, di ba? Meron yung mga bayaran monthly, ano po? Paano po kapag ganun ang nangyari? No? Nasira natin yung tao, hindi naman pala totoo yung paratang natin sa kanya, kung sakali man po, di ba? So, imagine that, nawalan ng isang trabaho dahil po sa isang komento na hindi po maganda, mga kapatid. So, well, mahirap na may ibalik no yung reputasyon na yun kung sakali man. Kaya sabi po is, especially to us Christians, is very careful tayo. Hindi lang sa piliin din natin yung pagsasalita natin, kundi maging yung yung atmosphere, no? Maging po yung tono po ng pagsasalita natin. Kasi matatalino po ang mga tagapakinig, ano po? Malalaman po nila if it is judgmental, if it is caring, if it is loving, di ba? Mafe-feel po nila yon mga kapatid. So, to us Christians, very careful talaga tayo, lalo tigit sa ating pagsasalita. Amen po ba yon mga kapatid? Okay, so tingnan po natin dito sa ating next slide. Who was Jephthah? Yan. Siya po ay son of Gilead, according sa Hebrews chapter 11 in verse 1. Yun po ang sabi niya, son of Gilead. Then, siguro, i-flash ko na po lahat ito dito, no? Then, mamaya, babasahin ko po yung mga verses, no? Then, one of the judges, 12 po lahat ng mga judges po yon. So, isa siya sa mga judges. Then, isa siyang outcast, no? Bakit po? Basahin ko po yung verse na. Sa verses 11. Bakit po siya outcast? Okay, parang outcast is, ano siya, no? Parang ang point is worthless. Ganun. Walang silbi. Bakit po? Tingnan natin sa verse 1 ng Judges, chapter 11. Kung may Bible po kayo, then magsabay po tayo sa pagbasa. Then sabi niya dito, Now, Jephthah the Gilead was a mighty warrior. Ginamit dito po yung salitang mighty warrior sa verses 1. Okay? Ano po itong salitang mighty warrior? Yun palang description dito sa verse 1 po. Ano po? Okay? Kapag sinabi po nating mighty warrior, somebody who possesses great bravery and carries out extraordinary or noble deeds. Nandun yung courage. Hindi siya, yung tapang niya. Nakikitaan siya ng tapang, no? At describe ng Holy Scripture as mighty warrior, sabi niya. Then sabi niya sa verse 1 pa, but he was the son of prostitute. No? Yan sabi ng Bible. Mighty siya, mighty warrior, pero sabi ng Bible, but he was the son of prostitute. Gilead was the father of Jephthah, sabi niya. Then verse 2, and Gilead's wife also bore him sons. And when his wife's son grew up, lumaki din sila, and drove Jephthah out and said to him, so pinaalis siya, you shall not have inheritance in our father's house, for you are the son of another woman. So ang ginawa nila, yung mga kapatid, ay pinaalis po, no? Pinaalis siya. Then sabi sa verse 3, then Jephthah fled from his brothers and lived in the land of Tob, and worthless fellows. Sabi niya, so maybe itong place na ito, itong Tob na to, nandito rin yung mga taong, sorry sa term, ginamit dito, parang worthless, mga walang kwentang, mga alam niyo yung parang, description dito, no? Parang, yung mga magbabarkada sana, no? Parang wala nang direction yung kanilang life. Yun ang description ng Bible. And worthless fellows collected around Jephthah and went out with him. So yung mga taong mga outcast din. So nagsasama-sama sila. Then verse 4, after a time, the Ammonites made war against Israel. So ito na ngayon, meron pong war. Ano po, yun ang sabi po niya dito sa Israel. Okay? Then,
4 hanggang sa 10, itong sabi ng verse dito. So anong nangyayari po sa verses 4 and 10? And after a time, the Ammonites made war against him. And when the Ammonites made war against Israel, the elders of Gilead, so, di ba, pinaalis po siya na went to bring Jephthah from the land of Tob. So, dahil may war eh. May need eh. Ano po, so anong ginawa po? Verse 6. And when they said to Jephthah, come and be our leader, that we might fight against the Ammonites. Sali ka. Sabi ng mga leader, so possible mga ano po ito, ng mga parang leader or elder dito sa kanilang tribes na ito. Kinuha nila. Well, siya po ay merong potential, ano? Kasi sa verse 1, sinabi po na mighty warrior siya, di ba? Then, sabi po dito sa verse 7, but Jephthah said to the elders of Gilead, did you not hate me and drive me out of my father's house? Why have you come to me now when you are in distress? Di ba? War eh, di ba? So, wala nang ibang siguro mga matatapang na lalaki kundi si Jephthah, ano po? Then verse 8, and the elders of Gilead said to Jephthah, that is why we have turned to you now, that you may go with us and fight against the Ammonites and be our head over all the inhabitants of Gilead. Ito po ay hindi siya elected, ano, kundi appointed po siya. Pinili po siya talaga. In verse 9, Jephthah said to the elders of Gilead, if you bring me home again to fight against the Ammonites and the Lord gives them over to me, I will be your head. Yun po sabi niya. So, magiging leader niyo ako, yun po sabi niya. So, kita natin ano po, yung rises to leadership na sinasabi po natin. The next is move at times by God's Spirit, no? So, kahit itong taong ito, yan, naisip ko na pangapatapon ng mga buhay nila, no? Then, sabi po dito sa verse, no? Sa verses 11, no? Sa verse 29, move at times of God's Spirit. So, ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Kung magja-jump tayo sa verse 29, sabi niya, then the Spirit of the Lord was upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh and passed on to Mizpah of Gilead, and from Mizpah of Gilead, he passed on to Ammonites. Mga kapatid, makikita natin dito ang lesson. Ang kanyang mother, isang prostitute, pinaalis siya sa bahay nila, parang worthless na siya, mga kasama niya, mga tao ding mga worthless, ganon. Pero makita natin sa verse 29, the Spirit of the Lord ay nasa kanya pa rin. Ang tingin ng mga tao, parang wala nang silbi tong tao na to. Parang ganon, ano po. Pero in the sight of the Lord, ano po, may potential siya na pinili siya ng Diyos, ano po, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Yan po ang sabi ng Bible, mga kapatid. Now, in verse 13:31, ito na po ngayon. Sabi ng verse 13:31, okay, sabi niya dito, and Jephthah made a vow, promise, pledge to the Lord and said, if you will give the Ammonites into my hand. Hindi ko alam kung anong nasa isip nito, no, bakit ganito pa sinabi niya. In verse 31, then, sorry po, no? Medyo inuubo lang. Then whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's. Sabi niya, and I will offer it up for a burnt offering. Imagine that ang sinabi niya. Kung sino yung unang makakasalubong ko pag nanalo ako sa mga Ammonites na ito, sabi niya, siya ang iaalay ko sa Panginoon para, sabi niya dito, para susunugin. Sabi niya, as an offering, as a burnt offering. Imagine that na kind of, na vow, mga kapatid, no? Okay. Then, anong nangyari po in verses 33? Ano pong sabi dito sa verse 33 po? Sabi niya dito, and he struck them from Aroer to the neighborhood of Minith, 20 cities and as far as Abel Keramim with a great blow. So the Ammonites were subdued before the judge of Israel. So ano pong nangyari po dito? Nanalo siya dito po sa labanan na ito, mga kapatid. Ano po? So ito po ang ang biography itong si Jephthah, mga kapatid. Kita natin, son of Gilead, isa sa mga judges, isa siyang outcast, ang kanyang mother, isa siyang prostitute, pero nakita natin yung rises sa leadership, and at times in verse 29, move at times by God's Spirit. So ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya, yung favor ng God ay nasa kanya. And made the rash vow, ito yung naging problem na lang sa kanya, dahil nandito po na parang wala siyang discernment. Diba, sabi niya, kung sino masalubong ko, siyang iaalay ko. Nanalo sila doon sa labanan po na yun, mga kapatid. And a man who keeps his vow in verse 33. Okay. So, unang-una po sa lahat,
ako po yung nagturo din dito sa subject po na ito sa Joshua Judges po nung ako po yung nasa Bible school. Ang practice po ng pag-aalay ng mga buhay, actually may mga Diyos-Diyosan po na nakapalibot sa mga Israel na kung di po ako nagkakamali ay si Moloch, no. Si Moloch, ang iniaalay po nila dito mga bata na sinusunog, no, to please their goddess, no. Parang ganyan mga kapatid ang description. So, naituro po ito noon sa Book of Judges, Book of Joshua na inaalay ba niya talaga yung anak niya? Pero doon po sa discussion po, doon sa explanation is hindi po, kasi tandaan po natin na 'di ba, sabi niya dito Gilead siya, so connected siya sa bansa po ng Israel. So against po ito sa pag gawin ang bagay po na ito mga kapatid. So anong sabi po dito sa Leviticus chapter 20 and verses 5? Okay, tingnan po natin dito mga kapatid. Sabi dito sa verse, ang title po niya is Punishment for Child Sacrifice. Then the Lord spoke to Moses saying, "Say the people of Israel, any one of the people of Israel or of the strangers who sojourn in Israel, who gives any of his children to Molech," ito yung sinasabi ko, Moloch or Molech, shall surely be put to death. The people of the land shall be stone him with stones. Kasi itong goddess po na ito, Molech or Moloch po, nag-aalay nga po sila ng mga bata na susunugin, no? Literal ho. No? Ganito po yung mga practices nila, 'di ba? May mga immorality sa kanilang worship, 'di ba? Pina-practice po nila ito, mga divination. Pina-practice po nila ito mga kapatid, no? At nakasurround po sila sa mga ganitong mga kind of practices, no? Mga Diyos-Diyosan. Ngayon ang mga bansa ng Israel, hindi pwede 'yon. Kaya nga po may utos dito sa Leviticus 20 verse 1 to 5. Then sabi sa verse 3, "I myself will set my face against that man and will cut him off from among his people, because he has given one of his children to Molech, to take my sanctuary unclean and to profane my holy name." Verse 4, "And if the people of the land do at all close their eyes to that man when he gives one of his children to Molech, and do not put him to death." Verse 5, "Then I will set my face against that man and against his clan, and will cut them off from among the people, him and all who follow him in the whoring after Molech." Yan sabi niya. So ang title po nito is Punishment for Child Sacrifice. So ibig pong sabihin in conclusion po, malabo po siya na mangyari mga kapatid, no, na inalay nga po talaga ni Jephthah yung kanyang anak po dito. Kasi nga may law nga dito sa Leviticus, punishment for child sacrifice, hindi po siya pwede. Okay? Ano pong nangyari bago ako pumunta dito? Should a Christian make a promise? Ang conclusion po is meron pong another angle po ito na inilagay po niya doon sa temple or sa tabernacle po na nag-serve po siya doon sa rest ng kanyang buhay. Itong anak po niya nito, ibig pong sabihin na hindi na po siya nag-asawa at bawat mga kababaihan po, especially in their time and even our time, no, na nais po na magkaroon ng anak, no, magkaroon ng pamilya. Ninanais po nila niyon, di ba? Minsan ang pressure sa atin kapag single ka, no, pag nasa 20s ka, 25, 30, sabi di ka pa mag-asawa. Kapag nakapag-asawa naman, ba't wala ka pang anak? Pag wala pang anak, na ganun, nakaka-pressure po, ang daming pressure. How much more? Dito po sa point po na ito, mga kapatid, So gusto ng marahil yung anak ni Jephthah na magkaroon din ng sariling pamilya, So yun ang ang conclusion dito sa point natin dito. So malabo po na mangyari na inalay po siya doon na upang sunugin mga kapatid. Kundi sa halip, talagang dinidicate ng anak ni Jephthah na nag-serve na lang po sa tabernacle. Yun na lang po ginawa niya at hindi na po siya nag-asawa. Yun po yun mga kapatid. Then, question na po natin dito, should a Christian make a promise? Actually, marami tayong mga promises. Ngayon, may mga promises po tayo sa ating sa mga asawa. Anong promise po natin? Till death do us part. Sabi nga nila, hindi pa nga natin till death part na no? Pero hindi ganoon. Till death do us part. Ano yun? Or, in sickness, in sickness, and in good health, in sickness, ganyan. In richer or poorer, di ba? So, hindi natin iiwanan, hindi tayo mangangaliwa
sa ating mga asawa. Vice versa yan. Ano po, huwag tayo maglilihim sa mga asawa natin. Ganyan. Hindi ba promise yun sa Panginoong Diyos kung magtatrabaho tayo, uh, pumasok tayo sa tamang oras, di ba? Huwag mandadaya, maging honest tayo, maging loyal tayo. Hindi ba promise yun? Kung tayo po ay maging Christian, di ba? Sabi ng officiating minister, ikaw ay maninilbihang tapat sa Panginoon? Sabi natin, opo, ako ay maninilbihang tapat sa Panginoon. Hindi ba promise yun sa Panginoon? At ang sabi ng Bible, be faithful until death. Diba? So maraming mga promises, mga kapatid. Tayo ay may mga promise sa mga especially sa ating bansa, na as a citizen sa land na ito, na gawin natin, sundin natin ang mga kautusan po nito, mga kapatid, at huwag tayong lalabang, no? So marami pong mga promises na meron sa atin, Ecclesiastes chapter 5 in verse 5, sabi ng Bible, it is better to promise than to promise something and not be able to do it. Yan. Sinasabi po niya dito na kapag mag-promise tayo, gawin natin. Hindi niya sinasabing wag na tayong mag-promise. Sabi niya dito, it is better, maigi pa ang mangako kaysa mangako na dito pa rin. Hindi niya sinasabing wag kang mangako, no? Kundi ang point dito is kung mangangako ka, tuparin mo. Yan sinasabi po mga kapatid. Kapag sinabi natin, gagawin natin dahil meron tayong word of honor na sinasabi po. Sabi ng Bible, say only yes if you mean yes. And say only no if you mean no. If you say more than that, it is from the evil one. Sabi niya. Sa ibang translation, sabi niya, let your yes be yes and let your no be no. Sabi ng Bible. Alam niyo po, ang hirap humindi minsan. Pero dahil excited tayo minsan, especially in my point po, no? Parang, Brad, pwede ka bang mag-speaker? Yes, Brad. Pwede ka bang mag-speaker dito? Yes. Pero challenging din po mag-prepare, no? Ng mga sermon, mag-research. Sa totoo lang, So parang minsan, nakakapagod din pala. Parang ganun, So, ibig sabihin, kaya ba nating panindigan, itong mga bagay pong ito, mga kapatid? Ilan lamang po ito sa mga verses na makikita natin dito sa Bible, sa Ecclesiastes chapter 5 verses 5 and Matthew chapter 5 verse 37. So, keep your vows and fear God. Ito ang tinuturo ng Bible sa atin. When you make a vow to God, do not delay to pay it. Even with an under the sun premise. It is both honorable and wise to honor God by keeping one's word to Him. It would be better not to vow than to vow and not pay. Yun ang sabi ng 5.5 ng Ecclesiastes, di ba? And also Matthew chapter 5 verse 37. A commonly overlooked and unappreciated sin among God's people is the sin of broken vows, di ba? Pero I think may familiar na song, Broken Vow, no? Or Vows, no? O Broken Vow ang title po nun, no? Sikat na sikat yun na song. Then promising things to God and failing to live up to the vow. Those who honor God, number 1, will not be quick to make vows to God. Yan. Huwag po tayong maging katulad ni Jephthah na tayo po'y nangangako, mga kapatid, na gagawin ko to, ganito ang plano ko, pag ako'y nakapasok sa trabaho, itong ibibigay ko sa Panginoon, itong ibibigay ko sa minister, itong ibibigay ko sa family ko. Alam niyo po, pag minsan, kapag tayo po ay tumataas din po yung ating mga income, tumataas din po yung mga needs natin, di ba? Na natitempt tayo na parang, okay, dahil di ko nabibili ito. No? So, pagbigyan ko din sarili ko ngayon, deserve ko din naman eh. Di ba? Minsan ganun kasi ang, mga justification natin, deserve ko din naman. Parang ganun. Wala namang problema po yun, mga kapatid. Pero pandaan natin yung mga promises natin dati. So sabi niya, will not be quick to make vows to God. Mag-compute muna tayo. Parang ganun, Tignan muna natin. Baka mamaya po, mapahamak ko tayo niyan. At kapag ganyan ho, mga kapatid, baka wala nang maniwala ho sa atin kapag promise ho tayo ng promise, hindi ho natin siya ginagawa. Then we'll be serious about fulfilling vows made. Seryosohin natin. Kahit siguro sa mga anak natin kapag tayo po ay nagpa-promise tayo sa mga magulang natin. So, i-fulfill natin. Maiba lang po ako, mga kapatid, So, especially sa ating mga parents, lalo po working na po tayo,
Tapos matanda na po yung mga magulang natin. Kung sila po yung nakapag-retire na, 65, meron na mga retirement sila, marahil, ano po. Pero ganun pa man, vow pa rin natin ito sa Panginoon na suportahan natin sila. In what way po? Sa pamamagitan po ng financial na bagay. Kahit may sarili po tayong pamilya, mga kapatid. Gawin po natin itong consistent, no? Gawin po natin itong monthly, no? Huwag po yung parang magbibigay po tayo, tapos nangangapa sila, no? Kung kailan ulit yung next month, after 3 months ba o after 5 months, do? Sabihin natin, okay, ito ibibigay ko po sa inyo, pambili pang merienda nyo, o ganyan. Okay. Sa susunod naman po, ganito rin bibigay po sa inyo. Ganitong ano to, araw o buwan, ganon. So, 'di ba? Honor your parents, 'di ba? Sabi ng Bible, mga kapatid, ano po. So, and also sa church, ano po. Ito po ay magandang prinsipyo na natutunan ko. Alam niyo po, natututo tayo sa mga karanasan. Sabi po ng kapatid na Sid Kaiton, isa sa mga member leader dito sa church, sabi niya, especially po, I'm not referring only to brother Roger and brother Sam, no? Totoo din naman, may point din naman siya, no, si brother Sid Kaiton. Sabi niya, especially sa mga kapatid natin na nagtatrabaho, siguro sa Manila o di kaya sa abroad, ganon. Na kung meron po tayong mga local congregation sa Pilipinas na naiwan, ano po. So, possible na ang atin pong income maging doble or triple, di ba? So, ang ating commitment pa rin kung maaari ay nandun pa rin po sa congregation natin. Bakit po? Kasi may tuloy-tuloy na trabaho po dun eh. So, ituloy pa rin po natin kasi pag uwi natin, dun pa rin naman po ang home congregation natin. Ano po? So, tulungan pa rin natin sila, parang kanon, ang kapatid. So, pwede po, ang my suggestion is, okay, sabihin natin na, okay, 1 year muna. So, ito yung amount na ibibigay ko sa church. Yan. Para sa ganun, hindi po mapabayaan pa rin po yung gawain natin sa church na po. So, actually, yun ay suggestion lamang po. And so, practical. Especially sa mga, dito sa place natin dito sa SGMA, kung may mga pupunta sa ibang bansa, na mas greener yung pasture, di ba? So, pag uwi nila, dito pa rin po yung home congregation nila. Dito pa rin sila matututo ng salita ng Panginoon, may educate ganyan. So, actually, part ng vow po yun. Then, will regard broken vows as sins to confess and to be repented of. Hindi masyadong pansin, itong kasalanan po na ito. Siguro, immorality, drunkenness, di ba? Yan yung mga pansin ho na kasalanan talaga, masyadong malaki po yan. Pero sa Panginoong Diyos, still sin is sin yan, no? Kasalanan ay kasalanan sa Panginoon. Wala pong white lies. Ang lie ay isang lie sa Panginoong Diyos. And same din naman po itong mga vow po natin, mga kapatid. Po? So, tinuturuan lang po tayo ng Panginoong Diyos na i-keep natin yung mga vow natin, mga promises natin sa Panginoon. Itong Ecclesiastes po, excuse lamang po. Itong Ecclesiastes chapter 5 and verse 5. Sabi dito, commentary pa rin po dito sa 5:5, no? Sabi niya, maigi pa ang huwag mangako kaysa mangako na dito pa rin. Sabi dito ni Matthew Henry Commentary, when a person made engagement rashly, he suffered his mouth to cause his flesh to sin. Yan. In rash vow. Engagement rashly, tulad ni Jephthah. Mapapahamak talaga siya. Mapapahamak po talaga pag ganyan, mga kapatid. Ang salita po ay mabisa. Ang salita po ay may kapangyarihan. Ang salita po ay nakakapagpabago ng tao. Ang salita po ay nakakasakit din po ng tao. Kaya dapat po tayo po ay maingat dito. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 36 and 37. Matthew 5:36 and 37, sabi niya, and do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Yun sabi niya. Ang ganda po, kasi 36-37 din po ng Matthew chapter 12. Madali siyang tandaan, Matthew 5:36-37, Matthew chapter 12. 36-37, sabi ng Bible, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word that they speak.
For by your words, you will justified, and by your words, you will be condemned. So, sinasabi po dito no po, na nakikita po yung pagiging godly natin, pagiging makadiyos po natin, unang-una po sa pamamagitan ng ating mga pagsasalita po, mga kapatid. Ano po? So, ito po ang itinuturo ng Bible para sa atin. So, ano po yung mga lessons na siyang makikita po natin dito, mga kapatid, sa life ni Jephthah? Number 1, ang ating vow or pledge po ito ay commitment natin sa Diyos. Okay? Tandaan po natin na tayo po ay light, tayo po ay salt. Dito po sa mundong ito. Sabi niya, let your light so shine before men. Tayo po ay nagbibigay ng impression sa tao, ng reputasyon sa tao. So, dapat po na tayo po ay maging may kanta nga, man of few words, di ba? Ibig sabihin talagang iniisip niya yung kanyang mga sinasabi. Okay? Then, next is fulfill your vow. Kasi it honors the Lord. Kapag ginagawa natin yon, ay sinusunod natin or binibigyan natin ng puri ang Diyos kapag pinufulfill natin yung vow natin. At hindi lang yan. Ito'y nagbibigay pa ng blessings mismo sa iyo at sa tao. It brings blessings, mga kapatid. Blessings kasi it creates good relationship sa inyo. 'Di ba? Kung tinupad mo yung pangako mo sa kanya, sa pag magtatagal yung panahon, mas lalong gaganda po ang inyong pagsasama. Ano po kapag pinufulfill yung mga promises. Lalo po siguro sa mga misis natin. Ano po? Kung tayo po ay nangako na lalabas at kakain, ilalabas ho, magsisini ho, ganon. Ano? Gawin ho natin. Ano po? At alam niyo po malaki ang influence ng ating mga partners. Hindi lang mga babae ho, no, mga lalaki din. Malaki ang influence ng family, mga kapatid. Alam niyo ba po, nakakataas ho ng reputasyon, lalo po sa mga leaders sa church, mga kalalakihan, kung ang unang naniniwala sa mga mensahe nila ay ang kanilang mga misis. Po. Kakaiba yun. Iba ang feeling po nun. Di ba? Masarap po na, diba, kung kayo po ay nagpipreach na, tapos yung ibang mga tao sabi nila, ang galing naman ni Brother Sam, ang galing naman ni Brother Roger, Brother Yul. Pero iba pa rin yung ang misis mo ang magsasabi sa iyo na good job, my husband. No? Iba pa rin po ang feeling po nun, parang nanalo ka ho, no, ng isang tropeyo, kumbaga, ano, yung feeling po na yon. So it brings blessings, no? Kapag ginaganap natin, no, tinutupad natin yung mga sinasabi natin. Builds relationship or good reputation. Not only that, panghuli, make the gospel attractive, no? Hindi lang naman sa mga partner natin, kundi sa lahat ng mga tao nakapaligid sa atin. To make the gospel attractive, so maging righteous tayo the way na magsalita tayo. Mga kapatid, be like our Lord Jesus Christ. So, lesson this week, ano man po yung mga promises natin sa trabaho natin, sa church, sa family natin, sa asawa natin, sa mga tao, mga kaibigan natin, gawin po natin dahil ito po ay mabuti, kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Sana po natuto po tayo sa Judges chapter 11 in verses Judges chapter 11 hanggang 12 actually, mga kapatid, makikita natin doon. So, ito po ang lesson sa life ni Jephthah, the man of the foolish vow. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Isang awitin po pagkatapos po nito